Nakararanas na ng kakulangan sa pagkain, malinis na tubig, gamot at pansamantalang matutuluyan ang libo-libong biktima ng magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela. Sa mga evacuation center, makikita ang mga pamilyang nakahiga sa sahig, nakatira sa mga tent, at patuloy na umaasa sa mga ayudang ipinamamahagi ng World Food Program, Red Cross at iba pang humanitarian organizations. Mahaba rin ang mga pila para sa food rations kung saan naghihintay ang mga evacuee ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. May mga healthcare workers naman na tuloy-tuloy ang paggamot sa mga nagkakasakit, habang may ilan namang nakakaramdam ng pagkadismaya sa sitwasyon matapos ang lindol. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero agarraban los propios militares y agarraban sus cosas y después que uno terminaba agarrando como las sobras. Ilan sa mga nakaligtas ang nagsabing hindi maayos ang sistema ng pamamahagi ng ayuda, kaya may mga pamilyang halos walang natatanggap na supplies. Todos se matan, esto es como una gallera, así todos se matan, ellos se entraron a golpe, todo es una locura aquí. Umaabot na sa 1,943 ang nasawi at mahigit 10,500 ang nasugatan sa isa sa pinakamalalang lindol sa kasaysayan ng Latin America. Tinatayang halos 59,000 na gusali ang nasira at gumuho habang libo-libo pa ang hindi pa natatagpuan. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanap ng mga rescue team mula sa 27 bansa. Kamakailan lamang, isang 3 taong gulang na bata ang natagpo ang buhay mula sa mga debris 6 na araw matapos ang pagyanig. Seguimos trabajando. A esta hora tenemos activos 8 puntos donde hemos detectado que puede haber personas con vida. Los rescatistas nacionales e internacionales están activados, sistemas de salud, para salvar vidas lo más pronto posible. Tiniyak din ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na kumikilos ang pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Patuloy ang pagbisita ni Rodriguez sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng malalakas na pagyanig upang malaman ang kalagayan ng mga Venezuelan. Estamos visitando los campamentos transitorios, viendo la atención integral que allí se necesita, dar alojamiento, soporte logístico, alimentación, salud. Está activado todo el gobierno nacional, todo el sistema de protección social para atender a las personas que perdieron la vida, para atender a las personas que perdieron su vivienda y también para dar atención integral. Samantala, nagbabala ang United Nations at World Health Organization na nananatiling kritikal ang sitwasyon. Bukod sa kakulangan ng pagkain, nanganganib ding lumaganap ang mga nakahahawang sakit dahil sa siksikan sa mga evacuation center at pagkasira ng healthcare facilities. Ahora estamos en una fase de asistencia inmediata porque bueno, la situación, como ustedes lo ven, ¿no? Bastante crítica, habían personas desplazadas, todavía no se conocen los números, pero estamos también contribuyendo un poco en la identificación de cuáles son las necesidades y el número de personas que necesitan apoyo. Nanawagan din ang mga ahensya ng United Nations ng dagdag na pondo upang may pagpatuloy ang pagpapakain, pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan at pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nakaligtas sa kalamidad. Lo que vemos aquí, este espacio, porque es un espacio abierto, sin peligro por lo menos de estructura. Estamos cerca de nuestra vivienda, de nuestra casa. Estamos pendientes de que no nos vayan a quitar lo que nos queda. Ahí. Habang ang iba ay nananatili sa mga evacuation center, may mga pamilya naman na piniling magtayo ng mga tent malapit sa kanilang mga nasirang bahay upang mabantayan ang natitira nila pang mga ari-arian. Mira, aquí han llegado demasiadas fundaciones, personas de afuera también, que hay que agradecerles. Nosotros no estamos ahorita para ver de qué lado estamos, sino que somos sobrevivientes de cualquier parte, vamos a necesitar las ayudas. Sa kabila ng patuloy na pagdating ng mga tulong mula sa iba't ibang bansa at humanitarian organization, malaki pa rin ang pangangailangan ng milyon-milyong Venezuelan
na umaasang makakabangon mula sa isa sa pinakamalalang sakuna na naranasan ng kanilang bansa. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon.